Magandang araw klase, ang ating tatalakayin para sa ngayong araw ay patungkol sa alamat ng mangga. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng ating nakasanayan, muli, inilagay ko dito ang link kung saan ko kinuha ang mga impormasyong inilagay ko dito sa PowerPoint. At kung sakaling kayo ay maging interesado sa mga babasahing ganito, maaari nyo ring bisitahin ang link na ito. Alamat ng mangga. Noong unang panahon ay may isang malupit na hari. Kinatatakutan siya ng kanyang mga nasasakupan. Siya ay si Haring Enrico. Sa isang banda ay gusto naman ng mga tao ang ganoon. Nagkaroon kasi sila ng disiplina. Maraming masasamang gawain ang maiiwasan dahil sa takot sa parusang iginagawad ng hari. Isang araw, may nakatakas na mga bilanggo sa kulungan ng kaharian. Nagpaimbestiga si Haring Enrico. Nalaman niya na nakatulog pala ang kawal na bantay kaya madaling nakatakas ang mga bilanggo. Agad niyang ipinatawag ang kawal. Tinanong niya ito kung bakit natutulog sa oras ng trabaho. Sinabi ng kawal na puyat ito dahil sa pagbabantay sa anak na may sakit. Puyat ka pala, dapat nagpapalit ka para di tayo natakasan ng mga bilanggo. Anang ng hari. Hindi nakasagot ang kawal. Alam nito na siya ang may pagkakamali. Hinatulan ito ng hari na mabilanggo bilang parusa sa kapabayaan. Napaiyak ang asawa at anak ng kawal dahil sa awa sa lalaki. Nakiusap sila na pakawalan ng kawal ngunit hindi pumayag si Haring Enrico. Walang nagawa ang mag-ina kundi ang umiyak. Nang malapit na ang kaarawan ng hari ay nagpalabas siya ng isang patalastas sa mga nasasakupan. Ayon sa patalastas, ang sinumang makapagdadala na wala pa ang hari o pagkaing hindi pa natitikman ay makakahiling sa kanya at kanya namang ipagkakaloob. Natuwa ang asawa ng bilanggo dahil sa balita. Kaso, wala naman itong maisip na maaaring ibigay sa hari. Naisip nitong yayain sa gubat ang anak para maghanap ng kahit anong maibibigay sa hari. Inabot sila ng pagod at gutom. Pauwi na sila ng isang diwatang lumitaw sa kanilang harapan. May hawak na 2 malalaking bunga ng halaman ang diwata. Kulay berde iyon. Noon lang nakakita ang mga ito ng ganoong bunga. Ito ang ibigay ninyo sa hari, sabi ng diwata. Itago muna ninyo ito sa inyong bigasan at ilabas mismo sa kaarawan ng hari. Ano po ba ang bungang ito? Tanong nila. Mangga ang tawag dyan. Wala niyan dito sa lupa. Sa aming daigdig lamang meron yan at itinuturing naming sagrado ang bungang iyan. Maraming salamat po, sabi ng mag-ina at nagpaalam na sa diwata. Tuwang-tuwa nagsiuwi ang mga ito. Sinunod ng asawa ng kawal ang bilin ng diwata. Nang sumapit ang kaarawan ng hari ay kinuha nito ang 2 bunga. Nangilalas ito nang makitang naging dilaw ang bunga at mabangong-mabango. Maging ang hari ay nangilalas nang makitang 2 hinog na bunga na nasa amoy pa lamang ay mukha ng napakasarap. Agad niyang kinain ng isa at lubha siyang nasarapan. Anong pangalan ng bungang ito? Tanong ng hari. Mangga po, sabay na wika ng mag-ina. Mangga, ngayon lamang ako nakakita ng bungang ganito. Saan galing ito? Bigay po sa amin ng isang diwata. Dahil sa kakaiba at masarap na bungang dala mo, ipagkakaloob ko ang anumang kahilingan mo. Sabi niya sa asawa ng kawal. Hinihiling ko po sa mahal na hari na makalaya ang aking asawa, sabi ng babae. Matutupad ang iyong kahilingan. Noon din ay nakalaya ang asawa ng babae. Sa labis na katuwaan ng hari ay binigyan pa ng kaunting halaga ang mag-asawa. Matapos kainin ng mga bunga ay pinatanim niya ang mga buto ng mga iyon upang muli siyang makatikim ng pambihirang bunga. Nang tumubo at mamunga ng marami ang mga puno ay natikman niyo ng kanyang mga nasasakupan. Nagtanim din ng mga buto ang mga tao.
Mula noon ay nakilala na ang prutas na tinawag nilang mangga. Aral. Kinalulugdan ng marami ang taong may isang salita at ang pagtupad sa pangako ay isang magandang halimbawa na dapat nating tularan. Pangalawa, hindi masama ang pagkakaroon ng mahigpit na pinuno kung ito naman ay makatutulong sa pag-unlad ng pamayanan at walang nasisikil na karapatan ng taong bayan. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutunan. Paalam!